Good news naman sa mga kapatid nating senior citizens, aprobado na ng House Committee on Senior Citizens ang panukalang magpapalawig sa social pension coverage nyo. At mula sa Kamara, nasa linya ng telepono, si Marian Enriquez. Marian, kung sakali, ano-ano ba itong mga benepisyo na madadagdag para sa seniors? Yes, Ruth, sa ilalim nga ng substitute bill, ang mga senior citizen na hindi indigent ay makatatanggap pa rin o magkakatanggap na rin ng 5,000 pesos na monthly stipend at makalipas ang 5 taon, lahat ng senior citizens ay entitled makatanggap ng Universal Social Pension ng 1,000 pesos monthly allowance kahit may iba pa silang tinatanggap na pensyon mula sa iba pang pension providers. Pero nakasaad din sa panukala rules na maaaring piliin na i-waive o hindi kunin ng mga senior ang kanilang pensyon. Minamandato rin ng panukala ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pakikipag-ugnayan sa Budget and Management Department at stakeholders na i-adjust ang halaga ng Universal Social Pension kada 2 taon matapos ang full implementation ng batas. Ililipat din ang pagpapatupad, distribution at management ng social pension mula DSWD sa National Commission on Senior Citizens sa loob ng hindi lalagpas ng 3 taon. Ang isa sa mga may akda ng panukala na si Marikina 2nd District Representative Biro Kimbo, ikinatuwa ang pag-aproba nito sa komite. Sa isang pahayagan, sinabi ni Kimbo na isa sa mga gusto niya ma-address sa panukala, kaya ito inumyendahan ay ang disqualification ng mga SSS at GSIS pensioners. Hindi na raw makatotohanan yung halagang natatanggap sa SSS at GSIS pension kumpara sa daily at medical expenses ng mga senior. Hindi raw patas at discriminatory daw maituturing ang hindi pagsama sa kanila sa social pension.